All right, so I think we can start, and I'd like to welcome you guys to our 5-day Facebook Ads Challenge. By the way, my name is Clarence Hill. You can call me Hill as well, pwede rin. My surname is Hill. Wala po kaming uh, relationship. relationship. Wala po kaming, hindi po namin kamag-anak yung mga artistang Hill. Nagkataon lang po na Hill ang aming apelido. But you can call me Hill or you can call me Clarence. Okay, mayroon pang pumasok na isa. Teka lang ayusin ko lang tong um, teka lang. So, bear with me guys kasi mayroon pang humabol. Okay. Image Santos. Okay. Hold on guys ha. Okay, last na to. So, hindi na magpapapasok. So, the gate is now closed. Wala lang ibang papasok. Okay, good. So, teka lang. Okay, and then that's it. Let's start this webinar. Okay, wait lang refresh ko lang to and then okay. All right, so let's go. Gusto ko munang malaman guys kung sino-sino yung mga nandito. Type 2 kung sino-sino po dito yung aspiring media buyer or aspiring Facebook ad specialist. Sir Harold, good evening. Good evening, Sir Dan. Okay, Sir Ma'am Maribel. Aspiring media buyers, okay. Si Ma'am Mary Joy, si Sir Allen, si Sir Bong, si Sir Dan, April. Sino pa? Aspiring media buyers. Sherwin. Awesome. Sir Noah, Sir Arn, o Miss Arn ba or Sir Arn? Okay, so sino naman dito guys ang business owners? Type 3 kung sino yung mga business owners po natin dito. Type 3. Yon, Sir Harold, Sir Allen, including let's consider real estate agents, financial advisors, ano pa ba? Basta anything related sa sales. So let's consider them as business owner then. So 3. So okay, so mix between media buyers and business owners. Okay, good. Good. Startup agency po, si Sir Bong. Very good. Okay. Maganda po itong lesson po natin kasi yung mga startup agency, ito po yung training po para doon sa in general, no? Lahat magagamit nyo po yon kung mag-agency owner kayo, kung maging media buyer kayo, anong tawag dito? Facebook ads in general, magagamit nyo, ituturo ko sa inyo magmula ngayon hanggang day 5. And wag na wag kayong mawawala sa day 5 kasi yun yung pinaka-importanting lesson. And kapag na-miss nyo po yung lesson po na yon, mamimiss nyo yung chance para magtanong doon sa lesson po na yon. So I highly encourage you guys to join the last day of training doon sa pang 5th day po natin. Okay. Good. Pasensya na kahit hinihingal pa ako. Wait lang, inom lang akong tubig. Yes, Sir Bong, every day na po. Starting today, 7:30 p.m. up until Tuesday next week. Every day po tayo, 7:30 p.m. At least 1 hour per day po tayo. Okay? Di po makakapasok kapag late. Di po makakapasok pag late. What do you mean po? Makakapasok pa rin po kayo kahit late kayo. Halimbawa, nasa 7:45 na tayo or 8 p.m. na tayo. As long as you have the link, please always check your email kasi doon ko na po sisend yung inyong link sa Zoom, no? Zoom link po natin. Okay, so
Meron pong recording. Yes po, Ma'am Michelle, meron pong recording. You have your own dashboards. I'd like to make sure po na na-access nyo yung dashboard nyo. Lahat po ba may access na po ba dito sa, I will share my screen. Okay. Lahat po ba, nakikita niyo po yung screen ko? Type yes kung nakikita. Okay, yes. Okay, lahat po ba ay na-access na yung kanilang dashboard? All you need to do is to go to digitalhomey.net. Okay, yung iba dito sa inyo na-access na yung dashboard. Good for you. Yung mga hindi pa po na-access yung dashboard nila, go to www.digitalhomey.net. Click online courses. Look for the 5-day Facebook Ads Challenge as well as Facebook Ads Course Beginner's Guide o yung tinatawag nating Junior Strategist na course. Okay? So, if you don't know how to navigate, if you don't know how to complete the steps, please check your email. May na-send po ako sa inyong email on how you can be able to access your online dashboards. Okay? Just click Start Course. Okay? And then click Join. Okay? Now, kung Google user po kayo, kung Gmail po ang gamit nyo, sign up with Google. Pero importante po kung ano po yung ginamit nyong email account nung nag-sign up po kayo dito sa course ko, make sure po na yun din ang ginamit ninyong email pag nag-sign up kayo dito. I-double check nyo po kung ano po yung nakalagin na email account doon sa browser ninyo. Okay? So as far as the email is concerned, itong mga emails na to, dapat ito yung gagamitin nyo pag nag-sign up po kayo. Okay? Kasi nandito lahat ng emails nyo na na-record ko. Okay? Now, kapag ka Google again, sign up with Google, pwede rin sign up with Facebook. Kung Yahoo user kayo or Outlook user, sign up with email. Yun na lang gamitin nyo. Okay? And make sure po the same email should be used upon signing up. And then kapag nag-proceed po kayo doon sa steps, which is manghihingi po yung website ko ng anong tawag dito, ng payment, which is nagbayad na po kayo ng $499, meron po akong sinend sa inyo via email na promo code. Yun po ang gagamitin ninyo. Please check your email kasi nandoon po yung promo code na gagamitin nyo para hindi na po kayo magbayad ulit. Okay? Now, kapag po na-access nyo na po yung 5-day Facebook Ads Challenge, the next thing that you're gonna do is go to Beginner's Guide, Junior Strategist. Ganon din po ang gagawin nyo. Magkaiba po yung promo code ni 5-day Facebook Ads Challenge at nung Facebook Ads Course Beginner's Guide. Okay? So make sure po na after this live training, na-access nyo po yung inyong mga dashboards kasi po yung recordings doon ko po isi-send. Okay, doon ko po ilalagay dito sa mismong dashboards nyo. Alright, so may questions po tayo dito. Okay, yes, yes, yes. Okay, saan po makikita, Ma'am Michelle? Again, follow the instructions. Go to digitalhomey.net and then look for the online courses. Look for 5-day Facebook Ads Challenge and then Beginner's Guide. Dapat pareho kayong may access nito. Ano po ba yung nilalaman po ng Ma'am Maribel, sorry ginawa kong admin na employer ko sa FB nila pero never ko naman na ma-manage or na-open. So wala po kayo di FB ads. Don't worry po. We will sort this out. Okay? So let's start this first. Hindi ko makita yung code coach. Sir Harold, meron ka na kasing access. So don't worry. Alam ko may access ka na. Just proceed using your email. So nabigyan na kita. No? Okay. So, all right. So the next thing is that ano ba yung anong tawag dito? Ano ba yung laman ng course na nabili nyo? Okay, sa 499 na binili nyo. Live training sessions po ito for 5 days starting today. Okay, may 3 months technical support po kayo sa akin via GC. Okay. Now, doon po sa Junior Strategist course, pre-recorded videos na po ito. Ito po yung nilalaman, introduction, a beginner's guide to Facebook ads, etc., etc., up until module 19. Okay? Module 19, ito yung live training. Pero ito po ay doon sa junior strategist nyo po makikita. Okay? So you don't have to pay another $499 for this one because you already have access to it. Okay? Next.
Ito po ay naka-design sa beginners, nag-uumpisa pa lang about Facebook ads, yung hindi wala pala talagang idea or meron ng konting idea pero they wanted to, structure a little bit in terms of how they structure the business manager. Now, if you want to go for the advanced lessons, meron po tayong tinatawag na senior specialist course, training module, advanced lessons po ito. In connection po ito doon sa junior specialist course na tinake nyo kung gusto nyo po mag-advanced lessons. Okay, nandito po yung Facebook Ads Metrics, paano mag-create ng website in portfolio, analytics and attribution models, sales funnel and customer journey map, nandito po yon, scaling techniques in manual bids, sales report and data management, the Facebook Power 5 explained, copywriting tools and techniques, the psychology of selling, the customer behavior and buying process. 42499, recorded training videos po yan. Now, since naka-join na po kayo dito sa 5-day Facebook Ads Challenge, meron po kayong chance or ito lang po yung window nyo para makuha po yung digital scientist na course. Kasi yung digital scientist course po is amounting to 10,499. Live training po ito plus lifetime membership. Meron po tayong bi-monthly live coaching session, unlimited basic to advanced training course, live training section, unlimited bi-monthly group coaching call sessions. Hanggat hindi ka natututo, one to sawa, okay? So, unlimited one-on-one live coaching sessions. Ito, binubuk po ito. Hindi po ito yung coach gusto ko magpa one-on-one. So, hindi po ito yung ganon. So, kailangan meron kang valid reason kung bakit kailangan mo makipag one-on-one sa akin. Access to cheat sheets and secret hacks. Unlimited access to live training replays. Access to online support, office hours only, 8 to 5 p.m. Exclusive discounted price for upcoming courses. Get a chance to win upcoming courses. So, ibig sabihin, pamimigay ko ng libre yung upcoming courses. Nire-raffle ko po ito. Kung hindi po kayo nanalo sa raffle, meron kayong exclusive discounted price for upcoming courses. Hindi po yon makukuha ng ibang, hindi naka-join sa program. Sa inyo lang po yon, exclusive po yung discount na yon. For example, 5K ko binibigay ng regular price, makukuha nyo ng half of the price, something like that. Client spillover and referrals. As a member, you'll get a chance to receive referrals from the course creator. It's me and the other Digital Homie Academy members. So ito po ay spillover lang just in case meron pa mga spillover clients, pwede po kayo makakuha ng spillover. Okay? Pero this is not a guarantee na makakuha kayo ng spillover. Just again, nara-raffle po ito. Ang price po nito is 10,499, live training plus lifetime membership. Now, up until Tuesday lang hanggang next week, ibibigay ko lang po ito ng 2,499, both the senior specialist course plus yung digital scientist course. Okay, for only 2,499, dalawang, never mind the date, hindi ko pa napapalitan. So, never mind the date, today is November 17. So, for only 2,499, dalawang courses ang makukuha nyo, lifetime membership fee, and by monthly coaching sessions po tayo in terms dito sa ano po natin. I-grab nyo po ito kasi kapag nagsarado na po ito, regular price na siya. So hindi pinopromo ko lang siya. Gamitin nyo lang po sa checkout code sa Digital Scientist yung DGS8K upon checkout. Magle-less po yun ng 8,000 pesos na ang makukuha nyo is 2,499 na lang instead of paying 10,499. Alright, so now, okay, let me, saan na yan? Ba't hindi na matanggal dito? Okay, remove ko na to. Again, guys, ito yung, ito, Introduction to Digital Marketing, free po yan. So, yung Digital Scientist, ito po yon kung gusto nyo mag-upgrade sa lifetime membership. Ito po yung pupuntahan nyo and gamitin nyo po yung promo code po natin. Okay, now, medyo nalilate tayo ng konti and let's go to stop sharing muna ako. Sino ba yung nandito na wala pang si Mama Rebel ba yon? Yung wala pang BM? Guys, ganito. Okay. So, some of you guys are a bit
of advance na dito. Okay? Bear with me lang on the first day kasi naka-design nga po itong course nito sa mga beginners po, no? So possible po na meron po ditong naka-join na medyo advanced na ng konti, meron ng ads manager, but bear with me lang kasi magki-create tayo ng business manager from scratch. Kasi ituturo ko po sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng Meta Business Suite at yung business settings, kailangan nyo maintindihan kung ano po yung nilalaman po nun. Kasi marami po dito, marami pong yung iba nakabili na ng courses, hindi pa rin nila maintindihan kung paano mag-gain ng access sa bawat business manager account na pinapasok nila. Okay, so let's go to, sino nga ba to? Ma'am Maribel nga ba yun? Wait lang Hindi mo makapagpasok ng late, meron po recording. Teka. Sino yon yung wala pang business manager? Yung zero pa talaga kanina? Nakalimutan ko. Si tama, Ma'am Maribel. Okay. Ma'am Maribel, please share your screen. Okay? Binigyan na kita ng access. You may now share your screen. Okay? Alright. Now, pagdating po dito sa punta po kayo sa Facebook ninyo. Okay, Facebook. Facebook.com. Okay, login po kayo. Okay? Now, open po kayo ng bagong hindi, ganito, para mabilis tayo. Bigyan mo ako ng remote control access. Okay? Okay, good. So, thank you. So, guys, kapag wala pa kayong business manager account, tingnan natin kung meron na siyang business manager, pero sabi niya kasi kanina, wala pa siyang business manager, pero makikita natin dito kung meron or wala. So, all you need to do is to go to facebook.com/create. Damn it. Wait lang Wag mong gagalawin, Ma'am Maribel, yung yung mouse mo para hindi tayo hindi nagugulo yung So, /create or overview. Okay? Kapag wala pa kayong business manager account. business.facebook.com/create and then enter. Tingnan natin kung meron na siya o wala pa. Okay, mukhang wala pa. Now, all you need to do is go to this one, create an account. And then, Ma'am Maribel, ano pong business name ang naiisip nyo? Just type in the business name ng inyong anong tawag dito, yung naisip nyong business. It doesn't necessarily mean na may DTI na kayo, may mayor's permit na kayo. Basta yung business name na naiisip mo. Okay? Okay. Good. Now, yung business email nyo, you don't need to, kung wala pa kayong yung email domain talaga, pwede nyo gamitin yung kung ano yung email na ginamit ninyo dito sa Facebook profile ninyo. Okay? So, yun ang ilalagay mo. At importante po, yung email na ilalagay mo dito ay, ano pangalan nito? May access ka na bubuksan mo. Can you confirm that? Okay, okay? At gmail.com. Tanong ko, ma'am, is itong email po ba na to ay may access ka, nabubuksan mo currently? Pwede kang mag-unmute or pwede kang mag-type sa message, chat? Yes po. Okay, good. Very good. So, click mo yung submit. Kasi magsisend po si Facebook po ng anong tawag dito? Notification. Okay? Give up ko muna yung remote control Mamaya na ako mag-remote control. Okay, wait mo lang. Okay. Tapos, open ka ng bagong tab. No, wag mo nang i-done yan. Sige, open ka muna ng bagong tab. Sige, okay lang. Sige, open ka ng bagong tab. Tapos, check your email. Yung eksaktong email na nilagay mo kanina. Punta ka sa Gmail account mo. Sige, ma'am. Punta ka sa Gmail account mo. Dito na lang po sa cellphone. Na-open ko na siya. Hindi po. Kailangan po nandito sa PC kasi kailangan po ma-read po ni kailangan ma-read ni Facebook na parehong browser ang ginagamit mo. Hindi po kasi gagana yan pagka yan, i-switch mo yan. Yan.
Okay? Now, most of the time, pumapasok po yung notification sa social tab. Check mo po yung social tab. Di ba may primary ka? Primary, promotion, saka meron kang social. Okay, yan. Confirm now mo siya. Okay? Tandaan nyo guys ha, sa social tab yan pumapasok. Madalas. Minsan, ano pa nga okay. So yun, na-confirm mo na siya. Then, pahingi po ako ng remote control access. And then please, anong tawag dito? Huwag nyo munang gagalawin yung mouse nyo. Now, makikita nyo dito sa baba, your email address has been verified. Ibig sabihin nito, meron ng, anong tawag dito? Meron ng na-validate na ni Facebook yung email address na to na associated siya doon sa Facebook profile niya. Kaya hindi na, anong tawag dito, nagba-validate ng email. Ngayon, just in case lang na merong hindi pa nababalidate yung email mo, tapos usually kasi na-disable yung account from the get-go. Okay? Kahit na hindi ka pa nagra-run ng iyong campaigns, bagong-bago pa lang yung account mo, nadi-disable siya. Ang gagawin mo lang doon, kailangan mo lang establish yung iyong identity kay Facebook. Kailangan mong mag-submit ng ID para ma-verify ni Facebook na ikaw nga yung may control ng business manager na yon. Okay? Naintindihan po? So, now, ituturo ko sa inyo kung paano, ano ba yung, anong tawag dito, yung business settings. Ano? So, pero before that, I would like to gain access dito sa business manager ni Ma'am Maribel. Okay, what I'm gonna do is, kung gusto kong pasukin tong business manager ni Ma'am Maribel, all I'm gonna do is click add people, itong blue na button na to sa bandang kanan. Minsan hindi siya nandito, no? Minsan nagbabago-bago kasing interface ni Facebook. So dapat hahanapin niyo yung add people. Okay? Okay, this is the one way of accessing someone's business manager account. Okay? Pero ituturo ko sa inyo maya-maya kung ano yung 3 hanggang 4 na klase ng way ng pag-access ng business manager o kaya ng bawat asset. Okay? I-add ko yung sarili ko dito. I-add ko yung email ko. gmail.com. Okay? Okay, ito yung first. Ito yung unang-una, yung pinakasimpleng paraan para ma-access mo yung isang business manager account. Okay, ilagay mo yung email address nung tao na i-add mo dun sa business mo. Okay, na-add ko yung email ko and then I'm gonna click next. And then for now, I'm gonna get a full admin access. And then click next. And then send invite. Okay? Okay. Invitation sent. Click done. Okay. Now, I'm going to give up the remote control and then I'm gonna check my email. Okay? 1 second. Pasensya na sir, late ako na lindol kasi kanina dito. Taga saan ka ba, Sir Keith? May biglang lindol ba dyan? Okay lang, sige. Now, buksan ko lang yung yung Facebook ko. Wait lang ha. Davao. Galing ako dyan ng Davao, sir, nung last week, November 8. May speaking engagement ako dyan sa Davao. Wait lang ha. Tawag dito. Wait lang, guys. Okay. Okay. So, what I'm gonna do is going to share my screen. Okay. Okay. So, makaka-receive ako ng invitation email invite. Okay. So, let me know, guys, if you can see my screen. So, what I'm gonna do is I'm gonna click my Gmail account. And then, makikita ko yan dito sa social tab. Ayun o. Happy Cherry Food Hub has invited you to work in their business on Facebook. So what I'm gonna do is I'm gonna click this one, get started, and then I'm gonna continue with my profile. Usually, kapag ka naka-log in na ako,
doon sa, teka, switch ko lang to sa personal profile ko. Usually kasi kapag naka-login na ako doon sa personal profile ko, nare-read na ni Facebook yung browser ko kaya I don't need to kumbaga ma-identify na ni Facebook na ikaw ngayon nagla-login. So, continue with my profile. I'm gonna put my name, continue, and then Facebook accept invitation. I'm gonna put my password. I'm just gonna stop sharing. Baka i-hack nyo pa ako. Joke lang. So wait lang. Pasok ko lang yung password ko. Guys, ano lang, precautionary measure. Ito yung mga lahat ng password ko nasa notebook. Nilalagay ko sa notebook lahat. Okay? So wag niyo i-save yung password niyo sa cellphone, sa PC, sa laptop. Lagay niyo sa separate na lalagyan. So ako, for safety reasons, i-explain ko sa inyo yan mamaya. Nilalagay ko sa notebook. Okay? Wait lang ha. Pasok ko lang yung password ko. Okay. Let's see kung papasok na siya. Tama naman yung password ko. Alright. Cool. Awesome. Now, usually, ito, share back ako ng screen. Usually guys, mapupunta kayo doon sa ganito. Okay? Usually kapag bago yung account nyo, mapupunta kayo sa ganito. Which is yung Meta Business Suite. Okay? Paano kayo pupunta doon sa Ads Manager nyo? Usually, dito kayo pupunta sa All Tools. Okay? Teka muna. Ano ba pagkakaiba ng Meta Business Suite sa Business Manager? Okay? Meta Business Suite, ginagamit ito mostly ng mga social media managers. Yung mga nagpo-post ng inyong social media, dito po ginagawa yon yung content, dito mo siya pinapasok. Yan, nandito yung lahat ng content mo. Sa planner naman, halimbawa, meron kang anong tawag dito? Ilalatag mo yung mga social media post mo dito, schedule mo siya. So, ito po yung purpose po ng Meta Business Suite. Okay? Now, kung gusto niyo po mag-run ng ads, ang gagawin niyo po ay dito kayo pupunta. Okay? All tools. Ito, tandaan niyo to guys, marami pong nalilito dito kahit na paulit-ulit pong itinuturo ito. Kapag napunta kayo ng Meta Business Suite, dito ang punta niyo, all tools. Punta kayo ng Ads Manager. Asan na yan? Nasaan na yung Ads Manager po natin? Nasaan na yung Ads Manager? Ayun, Ads Manager. Okay. Now, I'm gonna look for anong tawag dito? Yung business ni Ma'am Maribel. Hanapin ko dito. Ano yun? Happy nga ba yun? Teka, refresh ko lang. Refresh ko lang kasi dapat lalabas yan. Dito, happy. Kung wala, hindi siya lumalabas yan. Balik ako dito. Click ko yung business settings. Okay? Oops. Nag-send ng code. Teka lang check ko yan sa aking mobile. Wait lang. Kailangan nyo ng two-factor authentication guys, no? Para hindi kayo ma-hack. 093 432 confirm. Okay. Now, hanapin ko ngayon si Happy, ano ba yan? Happy Cherry. Okay, wait lang Happy Cherry. Hindi pa ako na-add ni ano. Teka, balik ako dun sa Ba't siya hindi lumalabas? Teka lang. Pa-share nga ulit Ma'am Maribel ng screen mo. Parang hindi oh fuck. Okay, refresh mo nga ma'am, pa-refresh.
Pa-refresh po ng browser niya. Okay. Okay, and then, ay, teka, ba't nawala yung pangalan ko dyan? Sige, refresh mo ulit. That's weird. Ba't nawala yung pangalan ko? Punta ka nga sa add accounts. Sa baba ng pages. Dede, sa bandang yan. Ba't ganun? Yun o. Nakita nyo? Ito yung sinasabi ko kanina. Kaya hindi ko makita dun sa end ko kasi na-disabled yung account ni Mama Rebel. Kasi nga, bago lang siya, usually inihingian ni Facebook ng identity verification. So ang gagawin mo dyan, Mama Rebel, pakikuha mo yung iyong ID. Okay, pakikuha mo yung ID mo, SSS, GSIS man yan, driver's license. Picturean mo at ipapasok na i-upload po natin dito. Okay, click mo yung see details. Usually ganyan guys, pag bago yung business manager mo. So, hihingihan ka ng identity verification. Okay, now you need to select request review sa bandang kanan. Okay? Request review. Okay, and then I'm not a robot. Okay? Continue. Sige, continue mo. Tapos, mobile number mo, ma'am. Mas maganda kung ano yung mobile number na ginamit mo doon sa Facebook profile mo na yan. Yun din ang gagamitin mo. Okay, send by SMS. Tapos, supposedly, magsisend sa'yo si Facebook ng 6-digit code. Kamukha nung kanina na na-receive ko. Okay. Sige. Enter mo, ma'am. Continue. Okay, yan. Hihingan ka ng ID. Okay? So, kunin mo yung ID mo, ma'am. And then, upload mo dyan yung iyong possible SSS, driver's license, any government ID na meron ka dyan. No? Stop share ko muna, sir. Hanap lang ako. Sige lang, we are willing to wait. Guys, bear with me dun sa mga medyo advanced ng konti kasi naka-design po talaga to na from day 1, day 2, day 3, mag-a-advance po tayo doon. Yung progression po ng ating lessons, ko talaga siya, in-structure ko po talaga siya ng ganito. Para wala pong nami-miss na na pangalan nito, na detalye. Kasi pag nag-jump off na agad ako doon sa medyo advanced ng konti, may chance po na magtanong kayo ulit doon sa step 1. Kasi wala naman siguro sa inyo na nag-grade 5 agad, no? Na-accelerate na agad. Nung schooling po kayo, no? Wala naman siguro dito nag-grade 5 or grade 6 na kaagad. No? Lahat po tayo dumaan sa grade 1, grade 2, grade 3. So, yun po yung itinuturo po natin dito. Hindi po tayo nag-jump off doon sa another topic na hindi nyo po naiintindihan yung pinakaunang topic. Sabi dito ni Sir Keith, saan sa Davao? Nakalimutan ko yung teka, pero sa ano yun? Anong lugar nga ba yan? Cafe Blooming Days. Sa ano to sa Poblacion District, Loyola Street, Obrero. Yun. Yun, nandun ako nung okay. Malapit ka lang dun, sir. Di mo ko niyaya. Mag-inuman sana tayo. Kahit 2 bote, tsaka 4 na case. No? Konti lang. Ay, ano ko na, upload ko na. Upload mo na, ma'am. Sige. Sige, sir. Pagka napunta ulit ako dyan, mag-inuman tayo. Sige, upload mo, ma'am. Continue. Yep.
You'll hear back from us within 48 hours. Usually guys, sinasabi dito ni Facebook na you'll hear us within 48 hours. Pero minsan a few minutes lang, nagiging okay na. Okay? There are times then na umaabot siya ng 3 days, 5 days, wala pa rin. Minsan ganun talaga kasi sa sobrang daming ginagawa siguro ng mga reps, ng Facebook reps, kaya medyo natatagalan. Refresh mo nga Ma'am Maribel kung sakaling nag-okay na siya. Kasi madalas, ano lang, a few minutes lang nagiging okay na. Kung hindi, let's move on. I'll try to show anong tawag dito? My business manager account. Sige, stop sharing ka muna and then I will share my screen para lang, anong tawag dito? Maka-move on tayo sa next topic. Okay? Maya-maya siguro okay na yan kasi usually a few minutes lang nagiging okay na siya. May toyo minsan yan sa Facebook eh. So, pagpasensyahan nyo na si Facebook minsan. Okay. Now, I'm gonna share back my screen. Wait lang ah. Okay. Dito. Sige, inom tayo hanggang 12. Sige, sir. Okay. Tapos share ko yung screen ko. Okay. Let me know guys if you can see my screen. No? So, mukhang okay na. Then, kailangan nyo muna maintindihan to guys, yung business settings. Ganito kasi yung itsura niyan. So, pag pumunta kayo, business settings, okay? Di ba, napunta kayo ng Meta Business Suite. Tapos, check nyo yung business settings. I'm gonna take a screenshot of this business settings. Okay? Okay. I-consider nyo guys na ang business settings ay para siyang subdivision. Okay? Yung subdivision, 'di ba, sa subdivision merong main office bago ka makapag-transact doon sa subdivision na 'yon. Ito yung main office ko. Okay, ng subdivision na 'yon. Kumbaga ikaw ang may-ari ng subdivision, tapos ikaw ano dito yung main office mo sa taas. Pag nakikita mo yung business name mo dito, 'yun yung pinaka taas ng umbrella. Okay, nung subdivision nung structure mo. Now, itong mga part na to, ito. Pansinin niyo guys, para siyang townhouse. Okay, sino bang hindi nakakaano ng townhouse? Ganito yung itsura ng townhouse, yung magkakadikit na bahay, townhouses. Ayun siya, oh. Yung magkakadikit na bahay, na dikit-dikit. Okay? Yung townhouses na 'yon, okay? Ito yung mga, imagine niyo na ito ay mga bahay din na dikit-dikit. Okay? Bahay yan. Bahay, 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 bahay. Okay? Now, bago ka makapasok sa bawat bahay na to, kailangan mo ng susi. Okay? Kailangan mo ng susi. Nasaan yung susi? Nandito guys. Okay? So lahat ng command, bago mo mabigyan ng access yung sarili mo, pati yung yung someone who wants to access your business manager account, is dito mo siya gagalawin sa business settings sa pinakataas. Okay? Kaya nga kanina, di ba napansin nyo, nag-click ako sa users, tsaka people, inad ko yung sarili ko. Hindi ko pa nakikita ngayon kasi na-disabled yung business manager ni Ma'am Maribel. Okay, mamaya-maya siguro kung meron ng na-resolve na yung issue, lalabas na yun dito sa akin. Now, bawat location po na yan, it's for example, pages. Okay? Although nasa loob na ako ng subdivision mo, okay? Maaaring hindi ko pa nakikita yung pages. Bakit? Kasi nga hindi mo pa ako binibigyan ng susi para makapasok dito sa pages. The same thing with ad accounts. Kung hindi pa ako nabibigyan ng ad account access, hindi ko rin ma-access yung ad accounts na yan. The same thing with Instagram accounts. Ito, Instagram. Hanggat hindi mo ko binibigyan ng susi dyan, hindi ko yan ma-access, and so on and so forth. Okay? May question ba tayo? Okay na po, coach. Okay, good. Let me quickly stop sharing my screen. Wait lang ah.
Hanapin ko lang refresh ko lang yung screen ko, ay yung browser ko. Okay na siya. Happy, ano yun, ano? Teka. Happy birthday. Ay, hindi pala yan. Parang birthday. Teka lang. Lalabas na ba siya dito? Wala pa rin. Sige, share screen ka ulit, Ma'am Maribel. Ayun, reinstated na. Nakapansin nyo? Sabi kasi ni Facebook kanina, 48 hours daw, pero pinapakabalan kayo ni Facebook. Basta't na-verify na yung identity nyo, pwede na kayong pumunta doon sa, akin na Ma'am Maribel, bigyan mo ko ng remote control access. Remote control. Okay, don't move your mouse. Okay, ang pupuntahan nyo dito guys, ito yung sa bandang kaliwa, merong bahay dito sa top left. Ito oh. Sa baba nito, merong tatlong line. Ang tinatawag ko itong hamburger menu. Okay? So, ito yung laging siniselect nyo. All tools. Punta kayo ng business settings. Okay? Kasi hindi ko pa nakikita yung business niya dito. Maaring hindi pa back. Ayun o, tingnan mo. Weird yon kasi ayun o, wala pang ad accounts dito. Okay, lagyan muna natin ng ad accounts bago ko i-add yung sarili ko. Okay? So, pag bago yung business nyo, punta kayo sa add accounts and then click add. Create a new ad account. And then type mo dito Ma'am Maribel yung iyong ad account name. Pwedeng Happy Cherry Advertising. Ako na lang. Sige, Happy Cherry. Sorry. Sige, type mo Ma'am Maribel. Happy Cherry Ads. Pwedeng ganun na lang. Okay. Ang time zone po natin, kapag Pilipinas kayo magra-run ng ads, time zone GMT plus 8. Pwede na yan. Tapos palitan mo yung currency ng PHP. Philippines. Tapos click next. And then click my business. And then create. Yep. Awesome. Nice. All right. Now, again, nakita nyo guys, si Ma'am Maribel, pagmamayari niya na yung ad account na Happy Cherry Ads, pero wala pa rin siyang access doon sa ad account na yon. So yung bibigyan natin ng susi yung sarili niya mismo sa loob ng ad account. So i-click mo yung pangalan mo Ma'am Maribel, name Maribel Isores, okay? Tapos yung susi niyan, ayan, yung toggle button na yan, itatoggle mo button mo sa right. Manage ad accounts, full control. Yan. Ayan o, nabigyan ka na ng susi. Makakapasok ka na doon sa sarili mong ad account. Assign mo. Sige. Yan. Magkakaroon ng ad payment info pero mamaya na tayo pupunta dyan. Close mo muna Ma'am Maribel. Exit. Okay, balik ka nga dito sa people ma'am. Bakit hindi ako nabigyan ng access? Refresh mo nga ulit ma'am. Weird no? Kanina pumasok na yung ano ko, yung name ko. Okay, add people mo nga ulit. Sige, virtual5solutions@gmail.com. Okay? Sige, try natin ulit. Oh, please check the email address entered and try again. Virtual5solutions@gmail. May space, ma'am. May dalawang dot yung nailagay mo. Mali yung ano mo, yung email. May dalawang dot. Dot. Yep. Tapos next. Then bigyan mo ko ng everything. Bigyan mo ko ng everything. Manage yan. Next. Tapos add accounts. Click mo yung add accounts. Sa gilid yan. Ayan. Bibigyan mo din ako ng susi. Ayan. Select mo muna yung ano. Wait. Select mo muna yan. Okay. Click invite. Yep. Okay. Done. Okay. Nagloko si Facebook ha guys. Kaya gagawin natin ulit. Teka. Check ko muna dito sa email ko. Social, ayun, nag-send ulit ng invite. Get started.
Log in with Meta. G, continue, accept invitation. Okay, okay. Tapos maglalagay tayo ng password natin. Ayun, medyo okay na. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. Ba't nagkaganon? Teka. Business settings ko. Ah, teka lang. Wait lang. Okay. Dito na ba siya? Happy. Ayun, nandun na. Dito na si Ma'am Happy Cherry Food Hub. Okay. Stop sharing ka muna, ma'am. Stop sharing screen. Okay. Now, ayun. Kita na yung screen ko, guys, no? So, magulo. Yan. Okay. So, nakita nyo, guys, meron na akong access sa business manager ni Ma'am Maribel. Okay. Yun yung first way of getting access doon sa business niya. Now, palagay ko hindi pa na i-connect yung page. Okay. Yung ad account meron na ako. Okay. Instagram, ma'am. Meron ka na bang Facebook page, ma'am, na gagamitin or wala pa? Ma'am Cherry, Ma'am Maribel. Wala po. Ha? Parang wala. Okay. Sige, gawa tayo ngayon ng Facebook page mo. Share screen ka. Okay, punta ka ng pages sa baba. Okay? Tapos, add the page. Okay? Create, no. Sorry. X mo muna. Sige, click mo yung blue button. Okay? Create a new page. Okay? And then, page name mo dyan. Lagay mo yung page name ng business na i-open mo. Okay, restaurant ba yan? Sige, lagay mo. Yep. Sige, click next mo, ma'am. Okay, and then I agree. Yan, create page. Okay? All right, awesome. Done? And refresh. Awesome. Okay. So, ang gagawin mo dyan, since naka-add na yung pangalan mo, pwede mo kong i-add or pwede ko namang i-add yung sarili ko kasi since top level admin access din naman ako. Pero just to show you how you can add me inside the page, click add people. Sige, add people. And then you'll see my name. Click mo yung pangalan ko and then give me partial access. Pwede na yan. Sige. And then assign. Okay? Done. Okay. So, pwedeng ganun no guys, no? Kung kayo yung may-ari ng business at meron kayong i-add na tao doon sa loob ng business nyo, that's how being done. It's being done. Okay? Pero the other way around, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo mag-request ng assets kasi yung sinasabi kong assets guys, business manager assets,
yan yung Facebook page mo, yan yung ad account mo, yan yung Instagram account mo, yan yung WhatsApp account mo. Yan yung po yung mga assets, including yung Facebook pixel mo. At saka yung website domain mo. Yan po yung mga assets na tinatawag. Now, let's say for example, assuming na wala pa akong access doon sa ad account niya, ang pwede kong gawin ay ganito. Click mo yung ad account mo, ma'am. Yung sa baba ng pages. Sa bandang kaliwa. Yung ad accounts. Okay. Nakikita nyo guys tong Happy Cherry Ads. Tapos meron ditong string of numbers. 11 yung kulay blue. 111909 blah blah blah. Yeah, 205. Yan. Ang gagawin nyo guys, kung gusto nyo ipa-access yung assets nyo sa gusto mag-manage ng ads nyo, i-copy nyo to at isi-send nyo to sa kanila. So copy mo sa akin, copy mo yan ma'am, send mo dito sa chat box. Okay? Sige, copy mo. Send mo dito sa chat box. Okay. Now, stop sharing ka muna. Guys, yung mga aspiring media buyers, no, pakatandaan nyo kung paano ko ginawa kasi ito yung most likely gagawin nyo kapag may digital marketing agency na kayo. Sino dito yung kanina, yung gustong mag-marketing agency owner? Si Sir, sino nga ba yun? Sino yung kanina? Si Sir Bong. Yun. Si Sir Bong, si Sir Keith. Gusto maging digital marketing agency. Yung ipapakita ko sa inyo guys, ito yung most likely gagawin nyo pag nag-gain kayo ng access sa mga clients nyo pag digital marketing agency na kayo. Kanina kasi, di ba, nag-gain ako ng access via email. Pinadala sa akin sa email ko. This time around, I'm going to request access via assets. Okay? Hingin mo lang yung assets na yon, yung ad account ID, Facebook page ID, Instagram ID. Tuturo ko sa inyo mamaya kung paano. Ngayon, mag-share ako ng screen ko. Ang gagawin ko ngayon dyan, ganito. So sa ad accounts, di ba, meron na akong, nabigyan kasi ako kanina eh. So ang gagawin ko ngayon, i-remove ko muna yung sarili ko. Teka. Actually, naka-add na ako. Pero, ang gagawin ko ngayon, try ko nga kung request ad accounts. Assuming lang na wala pa to guys ha. Assuming lang na wala pa. So, ang gagawin ko ngayon is, isi-switch ko to dito sa business ko. Let's say, for example, ito yung business ko. Virtual Solutions. Virtual 5 Solutions. Okay, pupunta ako ng ad accounts. Okay? Now, gusto kong i-access yung ad account niya kasi 'di ba ako ay digital marketing agency na. Ang gagawin ko ngayon, kiklik ko tong ad. Again guys, sana dapat nasa ad accounts ka. Ad accounts, click add, request access to an ad account. Tapos kokopyahin ko yung ad account ID na pinadala sa akin ni Ma'am Maribel. Copy. And then ilalagay ko dito yung ad account ID. Ang gagawin ko, full control, manage ad accounts. Click ko ng confirm. Request sent. Ayan na makikita nyo. So, Happy Cherry Ads, nandito na sa loob ng business ko. Nag-switch ako from business niya to business ko. Ito yung tandaan nyo guys, yung mga gusto magkaroon ng digital marketing agency. Now, what I'm gonna do is I'm gonna add myself. Okay, add myself. Kasi di ba natatandaan nyo, subdivision siya. Tapos bibigyan mo yung sarili mo ng susi para makapasok ka doon sa bawat bahay na 'yon. So i-consider mo siyang bahay. So add people, add ko yung sarili ko, full control, assign. Ayun, naka-add ako agad kasi kanina nabigyan na ako ng anong tawag dito, ng access. Okay? Let's assume na i-remove ko muna to. Okay, para makita nyo kung paano talaga. Remove ad account. Okay? Remove mo muna ako dyan, Ma'am Maribel. Tapos para stop share muna ako. Mag-share ka muna. Para makita nila. Kasi baka mamaya hindi nila masundan eh. Tanggalin mo muna ako dun sa punta ka muna ng anong tawag dito, ng users.
Tapos, people. Okay? Tapos, remove mo muna ako. Yun, yung 3 dots na yun. Tapos, remove. Okay? Refresh. Ay, teka, nandun sa taas pala. Yung meron pa sa taas. Yung remove na, yan. Okay. Remove mo siya. Tapos, refresh. Okay? So, ang gagawin ko ngayon ay stop sharing ka muna. Ako muna mag-share. Teka. Gagawin ko, refresh ko muna dito. Copy ko yung add account ID. Okay? And then, what I'm gonna do is, I'm gonna click the add button, request access to an add account. I'm gonna put the add account ID dito, and then full control, confirm. Then request send. Ayun, nakalagay pa pending, di ba? So, hindi ko pa may add yung sarili ko kasi hindi pa ako na i-add ni Ma'am Maribel. Share mo yung screen mo again, Ma'am Maribel. Okay. Saan mo makikita yung request ko? Refresh mo muna yung browser mo, ma'am. Okay? Dito mo dapat siya makikita sa business settings. Punta ka sa pinakababa, ma'am, sa bandang kaliwa. Scroll down mo. Sige, scroll down. Ayun, doon sa may request. Yan, click mo yan. Yan, makikita mo dito yung request ko na pasukin yung ad account mo. So, all you need to do is to approve. Okay? And then that's it. Nasa loob na ako ng ad account mo. Punta ka ng ad accounts. Yan. And then, refresh. I-add ko muna yung sarili ko. Teka. Kasi dapat i-add ko yung sarili ko eh. Ayun, add people. Hindi ko na share yung screen ko guys ah. So kung anong ginawa kanina, yun pa rin. So inassign ko lang yung sarili ko. Okay. So refresh mo nga kung nandiyan na ako sa loob. Wala pa rin. Ba't gano'n? Teka. Nandito na, nakita ko na eh. Add people. Dito na sa akin. Sige, refresh mo nga ulit. Baka hindi nag-ano. Pero kita ko na yung ad account mo. Anyway. So, punta ka sa pages. Yung sa taas, sa pages. Pages naman ang i-access ko ah. So, ngayon, the same thing yung ginawa ko sa ad account, i-access ko naman ngayon yung Facebook page ni Ma'am Maribel. Again, kunin mo yung Facebook page ID, send mo dito, then magre-request access ako. Okay, and then what I'm gonna do is copy this ID, and then stop sharing ka muna. Ako naman mag-share. Ba't ganun? Hindi ako makapag-share. Okay. Okay. So what I'm gonna do, kanina, di ba, nasa ad account ako. Ang gagawin ko ngayon, babalik ako ng pages. Ang gagawin ko, click add, request access to a page. Kanina ad account, di ba? Request access to ad account. Ngayon, request access to a page naman ako. Binigay niya sa akin yung Facebook page ID niya. What I'm gonna do is I'm gonna put it here. Ito, lalabas na siya. And then, select ko lang to. And then, request access. Request access sent. Share screen ka, ma'am. Nandoon ulit yon sa request na part. Medyo lumit ka yata ngayon. Ayan. Okay. Punta ka ng requests. Yan. Ando na. Approve mo na yan. Okay. Good. So, yun yung pangalawang way on how you can be able to get access to your client's assets. Hindi ba kanina via email? Kaya ako na-access yung buong business manager niya. Okay? Pangalawang way of getting access is via asset ID, which is yung Facebook page asset ID mo, yung ad account ID mo. The same thing with the rest of the assets. Now, pangatlo, the way on how you can be able to get access
to your client's BM is by business manager ID. Okay? Saan mo siya makikita? Baba ka dito, ma'am, sa bandang kaliwa. Click mo yung business info. Kunin mo yung business ID mo, yung business manager ID 604 yan. Copy mo yan. Send mo dito sa chat box. Okay. Stop sharing ka muna. Okay. What I'm gonna do is I'm going to ito nakita nyo guys, oh, meron na akong access dun sa ad account niya. So nandito na ako sa loob. So what I'm gonna do is I'm going to access her business by business manager ID. Okay? So, ang gagawin ko ngayon ay, users. Pupunta ako sa users. And then, partners. Okay? And then, assuming lang guys, kasi di ba, nabigyan ako kanina kaya lumalabas dito. So, assuming lang guys na wala pa tong Happy Cherry Food Club, ang gagawin ko ngayon ay add, ask a partner to share their assets. Okay? Click mo to. And then, get started. Contact name, Clarence, contact email, virtual 5 solutions gmail.com. Add a business account ID, yung sinend ni Ma'am Maribel kanina, yun ilalagay ko dito. And then partnership role, ito yung part na ano kayo advertising agency kayo. So media agency yung isa-select mo. And then your business role is media agency. The partner's role is brand or business. Teka, your business role, para nalito ako. Your business role is media agency. The part, brand or business kasi brand siya, business siya. So request access. This is one shift to your brand, but make sure you have the information you need. Ba't ganun? Yung isang number po, coach, na sinend. 6 Okay. Yung 604. Mali ba yung isa, yung una? Opo, Teka. sa page yun, sir. Okay. Sa page nga pala, okay. So, request access. Partner business, ayan. So, partner business relationship already exists. Kasi kanina, di ba, nabigyan na nga ako. Pero assuming lang, guys, na hindi pa ako nabibigyan, yun yung process. Kasi nakikita nyo dito, di ba? Nasa loob ko na. Okay? Para hindi na natin ulitin. So, yun yung pang third way of getting access. Okay, naintindihan? So, uulitin ko kung paano yung first step. Via email, pupunta kayo sa people. Ilalagay nyo dito yung tao na i-add nyo doon sa business nyo. Via email. Yun yung first way of getting access. The second way of getting access is via requesting someone's ad account ID para mai-add mo doon sa business account mo. This is if you are trying to run ads for your clients as a digital marketing agency owner. Okay? The same thing with this one, business info. Digital marketing agency owner ka. Kaya ito yung legal business name ko, makikita nyo dyan. So, okay? Nalito ba o litong-lito o sobrang lito? Alis sa tatlo. Pwede nyo balikan tong ano na to, yung recording na to. Kung medyo nahihilo kayo, nakakalito pa po. Yes, makakalito talaga. Ito yung number one na dilemma. Ito yung number one na problema ng mga nag-uumpisa sa pag-ads kasi hindi nila maintindihan yung bawat section ng business account. Now, share ako ng screen again. Huwag nyong, ikaw na lang pala, Ma'am Maribel. Share ka ng screen. Okay. Now, makikita mo dito, click mo yung Happy Cherry Food Hub na inverted triangle yan. Diba? Makikita mo, business accounts,
Tapos dun sa baba nun, your account, Maribel Yusores. Tama? Wag na wag kayong magra-run ng ads gamit ang inyong personal ad account, which is yung nasa baba. Okay? Kapag ka yung name yung lumalabas, ibig sabihin nun, you are using your personal ad account. Bakit? Kapag na-disabled ang personal ad account nyo, goodbye yung business manager nyo kasi hindi nyo na magagamit yan yung buong business manager nyo. Magko-collapse yan. Okay? Halimbawa, may historical data na kayo dun sa business account nyo tapos nag-run kayo ng ads using your personal ad account. Sorry kayo dahil wipe out lahat ng ano niya. Wipe out lahat ng BM mo kasi yung personal ad account mo nag-collapse na. Okay? Pwede, isang ad account lang po ba gawin sa business settings, ad accounts? Sir Harold, kapag kabago ang BM mo, usually 1 or 2 ad accounts ang pwede mong gawin sa loob ng business manager mo. 1 or 2. The moment na na-establish mo yung credibility mo kay Facebook, over time, magkakaroon ka na ng chance para makapag-create ng bagong ad account. Okay? Ilang ad account ang pwede mong gawin? As far as yung current na setup ko ngayon, mukhang unlimited kasi nakakapag-add ako ng multiple ad accounts sa loob ng BM ko. Okay? So, kung ilan, di ko masasagot kung ilan, pero may isang client ako, meron kaming ad account doon, nasa 15. So, you can add as much as you want. Okay? Next question. Pwede po ba i-undo yung personal ad account? Pwede mo siyang pwedeng i-undo? What do you mean? Pwedeng i-delete? Ganun ba? Okay. Hindi ko sure yung tanong mo, Mary Joy. Kung pwedeng i-undo, pwedeng i-delete. Si Lo Santos, one FB page ba, one ad account? Preferably, yes, Ma'am Lo Santos. One FB page, one ad account. Okay, para at least hindi labo-labo yung anong tawag dito, yung business settings mo. Okay? Retrieve siguro, coach, pag nag-collapse. Pwedeng ma-retrieve kapag na-ban ka na forever, ban na yung buong buong business mo. Kapag na-ban na forever yung personal ad account mo, ban na yung buong business mo. Hindi mo na ma-access yun. Pwedeng burahin yung history ng pag-ads para doon ka na lang sa page ad accounts mo. Pwedeng burahin yung history ng pag-ads para doon ka na lang sa page ad account. Hindi ko masundan, Ma'am Mary Joy. Pero anong reason mo bakit mo buburahin? Yun na muna ang gusto kong malaman kung ano yung reason mo bakit mo buburahin. No? So, bigay mo yung reason. Yung sa personal ad account po para di ka makaban. Okay. Assuming lang na nagamit mo yung personal ad account mo for some reason there's a mistake, keep it. Okay? Wag mo nang burahin, wag mong i-delete yung historical data doon. What you're gonna do is to remove your credit card info doon sa personal ad account mo, ilipat mo doon sa ad account sa loob ng business mo. Okay? Para kapag nag-run ka ng ads doon sa business manager mo, hindi ma-identify ni Facebook na parehong credit card info ang ginagamit mo for your personal ad account tsaka doon sa ad account na ginagamit mo doon sa business mo. Okay? Paano po yun gagawin? I-delete ang credit card info? Yes po, i-delete mo. Tatanggalin mo yung credit card info mo doon sa personal ad account mo, ililipat mo siya doon sa business manager ad account. Okay? Coach, anong ibig sabihin pag ganito? Disabled po yung account mo, Sir Dante Galudo. Dahil ang gamit mo ngayon ay yung personal ad account mo, Sir Dante. So, ang gagawin mo ngayon, kung anong ginawa ni Ma'am Maribel kanina, kailangan mong establish yung identity mo. Sundan mo yung inuutos ni Facebook na step by step. I-upload mo yung ID mo. Okay? So, ganun po, Sir Dan. Sana nasagot ko yung tanong mo. Kung hindi mo, pwede mong balikan tong recording, no? Sir Allen, question. Halimbawa, yung BM lang yung na-ban, pero yung FB personal ad account hindi. Ibig sabihin, pwede ulit gumawa ng BM dahil yung una na-ban para makapag-FB ads ulit. Yes, Sir Allen. Ibig sabihin, kapag ka
yung BM po yung naban at meron ka pa ring personal ad account, maaari ka pa rin makapag-create ng bagong business manager. Assuming lang na meron kang historical data kay Facebook, at least 1 month, 3 months na historical data. Okay? So sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Allen. Pwede po ba mag-multiple business manager? Yes po, Miss Maribel. Pwede po. You can create Happy Cherry Food Hub. You can create another business, another business, another business. Depende po, unlimited business. Pwede kang mag-create na mag-create. As long as na ma-establish mo yung credibility mo kay Facebook at Facebook compliant po yung lahat ng ads mo. Nakuha? Okay. So, anong causes ng banned personal ad account? Maraming causes, lalo na kung hindi compliant yung ads mo. Let's say, nagbebenta ka ng vape. Hindi bawal yon. Nagbebenta ka ng tobacco products, nagbebenta ka ng alcoholic drinks, bawal yon. At yung mga ad copy mo, tuturuan ko kayo doon, i-check nyo doon sa Junior Strategist course, yung mga examples kung bakit hindi nyo pwedeng gamitin yung mga words na nagpapapayat ka ba, mataba ka ba, bawal yon. Na gusto mong magpapayat, ganon, ito po yung pill, ito yung product namin para sa iyo, blah blah blah. Bawal po 'yon, hindi po i-allow ni Facebook 'yon, mababan po kayo doon. Kapag hindi po Facebook compliant yung ads nyo, mababan po kayo doon. Okay? Now, thank you Sir Allen. Okay, paano po ba mag-establish ng Facebook ad account? Yung process po natin kanina, Ma'am Los Santos, yun po yung process pag-create ng Facebook ad account. Medyo na-late ka lang ng konti. Pero you can get the recordings. Ikaw yata yung kausap ko doon sa page ko ngayon, yung kani-kanina lang, medyo na-late ka ng konti. So yes, you can have this recording after nung mabibigyan ka ng access. Okay? So, reviewin mo yung natin, yung live session natin ngayon para makapag-establish ka ng ad account. Okay? Bawal, of course, bawal yung shabu. Where can I see the details of the business assets on my ad account? Where can I see the details of the business assets on my ad account? Doon po sa business settings, Sir Dan. Okay? Yung pinakita ko kanina, yun yung assets mo sa business settings. So, isa-isahin mo yun. Okay? Sana nasagot ko lahat ng questions. Okay, now next is, Coach, wala ko access sa 5. Okay, bibigyan ka ta, Sir Harold. Okay, don't worry. Now, anong payment method mo, Ma'am Maribel, naghahawak ngayon? Ma'am Los Santos, sige, mag-message ka doon sa page mamaya after nung live training natin. Sir Harold, Sir Harold, Ma'am Maribel, ano ang payment option na meron ka? Meron ka bang GCash na pwede natin gamitin para ma-establish natin yung payment method mo? GCash na lang po. Okay, sige. Share ka ng screen mo, Ma'am Maribel. Okay? Go to Add Accounts. Sige, click lang somewhere. Kahit saan. Dito sa bandang, yung walang space yan. Click mo yung Add Accounts. Okay, babalikan natin ngayon kasi 'di ba kanina yung payment method hindi natin establish. Ngayon i-establish natin. Saan niyo makikita yung payment method? Nakikita mo yung Open in Ads Manager sa top right. Yung inverted triangle, click mo yan. View Payment Methods. Okay? Now, so ang gagawin mo dito, add payment method. Ay, teka. Sige, add payment methods. Sige, click mo yung next. Pero dapat meron ka ng ano eh. Ayan. So, click mo yung GCash. And then, no, don't select I have credit. Okay. Click mo yung next. Okay. Ready mo yung GCash app mo sa mobile phone mo. Ready mo ngayon. Kasi gagamitin natin. Okay. Magkano yung gusto mong ilagay mo ng amount? Let's say 500 muna. Para lang meron tayong sample. 500 mo muna ilagay mo. Okay, click next. 400 lang po. 400 lang laman. Sige, 400. Walang problema. Sige.
Okay, click next. Wait lang mo lang kasi mareredirect kasi Gcash eh. Okay? Now, open mo yung Gcash app mo. Okay, meron ka lang kasi tayong 10 minutes para i-capture yung QR code na yan. Pag open mo ng Gcash mo, meron dun sa gitna banda yung generate QR code. Okay? So, Gcash. Tapos, dun sa gitna, generate QR code. Tapos, capture mo yung QR code na yan. Okay? Okay. Ayan. Done na po. Teka lang. Ayan. Okay na. So, ganun din po gagawin nyo guys kapag ka mag-a-add kayo ng prepaid. Okay? Kung meron kayong credit card, pwede nyo ipasok yung credit card nyo. Okay? Click mo yung done. Awesome. So, meron ka ng prepaid funds na 400 pesos. Now, kung meron man nagsasabi na huwag kayong gagamit ng GCash, huwag kayong paggamit ng Paymaya kasi hindi ma-establish yung credibility niya, blah, blah, chuchu. Huwag po kayong maniniwala doon. No? Kasi, in the first place, hindi naman po ilalagay ni Facebook dyan yan kung hindi po mag-work yung payment method na yan. Kasi may mga naririnig ako na kesyo bawal daw yung GCash, huwag gamitin yung GCash, huwag gamitin yung Paymaya. Hindi ko makuha yung logic. As long as na Facebook compliant yung ads nyo, okay lang po kahit na anong payment method ang gamitin nyo. Okay? So, we will come up with those lessons para paano maging Facebook compliant yung ads nyo in the next coming sessions. Okay? So, tomorrow ang anong tawag dito? We will continue our lessons tomorrow and then iisa-isahin ko sa inyo yung campaign objectives. Ano nga ba yung bawat campaign objectives, anong tawag dito? Para saan ba siya ginagamit? Okay? Anong campaign setup ba ang kailangan gamitin yung ganung setup? Yung messages ba? Yung leads ba? So, kahit na wala kayong website, pwede tayo mag-optimize ng sales campaign tsaka lead generation campaign by tomorrow. Okay, setup po natin yan. Yung campaign objectives, isa-isahin po natin. And Ma'am Maribel, bigyan mo ako ng, kung may mga pictures ka na naiisip, pwede natin gamitin sa ads mo, sendan mo ako doon sa email ko, yung kanina virtual5solutions@gmail.com. So, type ko dito yung email ko, virtual5solutions@gmail.com. So, yan. Pakisend mo dito Ma'am Maribel, no? Pagka meron kang mga image na pwede natin gamitin. Okay? Coach, bakit dun sa friend ko nakapag-run ng 60 per day lang? Yes po, Ma'am Los Santos. Kasi ang minimum budget po per day is around 56, 55 before ngayon 56 or 57. So, ni-round off nyo lang to 60 pesos per day. Ang nilagay po natin, Ma'am Lo Santos, kanina, finad lang po natin yung ad account niya. Hindi pa po tayo mag-run ng ads using that amount na 400. So, isa-select po natin yung amount na yon doon mismo sa ad set level, which is gagawin natin yun mga tomorrow or the third day. Okay? So, step by step po tayo up until pang fifth day po natin para mas lalo nyo maintindihan ng step by step. Okay? Kahit international, sir, ano po yung tanong niyo, Sir Keith? Yes, kung international, kanina kasi sinelect natin yung PHP na currency. Kung magra-run po kayo ng ads sa US, ang select nyo dapat USD. Para po yung reporting nyo, hindi po mahirap intindihin na halimbawa USD yung nandoon sa checkout page nyo, dapat yung currency nyo USD rin dito sa ad account nyo. Okay? So, yun. And again, kung meron kayong business dito sa Pilipinas, always use PHP. Kung gusto nyo rin mag-run ng ads sa US,
use the currency ng USD para hindi magulos pagdating sa reporting. Do you have any idea if how much is the least budget per day in running ads in Australia? At least $10 per day. Pag nag-test ka ng ads, $10, $10 to $20 per day. Okay, Sir Dan. So, sana nasagot ko yung tanong mo. So, yun. I'll see you guys tomorrow. And if possible, mabigyan mo ako ng mga images, Ma'am Maribel. And pag-usapan natin yung campaign objectives tomorrow. Pag international ba, okay pa rin GCash pambayad? Yes. Okay pa rin yung GCash. Basta't importante, ma-switch mo yung currency from PHP to USD. Okay? So, Coach, expired yung code. Mamaya, Sir Harold, message mo ako personal. So, bigyan kita ng access. Okay? So, kasi yung GCash, ano naman yan Mastercard yata yan or Visa. So, basta't Visa or Mastercard, pwede yan. Amex or ano pa yung isa? Union Pay, basta't mga ganon, pwede yun. Okay? So, alright, see you guys tomorrow. I know medyo yung first day pa lang natin medyo madugo na, pero I will be anong tawag dito, teaching you guys for 5 days. So, huwag kayong mag-alala. Meron pa tayong 4 na araw na magkakasama-sama. Alright? So, thank you guys and I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Alright, thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye.